Ano pa? Utang ng bansa, patuloy ang pagbaba dahil sa pagbabayad ng gobyerno sa ilalim ni PBBM. Iniulat ng Bureau of Treasury na bumagsak ang utang ng Pilipinas sa 14.94 trillion pesos dahil sa walang humpay na pagbabayad ng gobyerno. Nagpapatunay ito ng stability ng ekonomiya ng bansa ayon sa mga eksperto. So mga kaibigan, kasi si PBBM, di ba, ang ginagawa ni PBBM, patuloy po yung kanyang pagbabayad, no, sa utang ng ating bansa. Naalala nyo mga kaibigan, nung 2022, pagpasok po niya sa gobyerno mga kaibigan, said po kasi, said talaga mga kaibigan, wala pong iniwan si Duterte. Said na said po talaga ang kaba ng bayan, sobrang said na said. Tapos, ang masama pa nito, ang laki ng utang na iniwan ni Duterte. 6.4 trillion. Magkano lang ang utang, mga kaibigan, bago umupo si Duterte? Nasa 5.4 trillion lang ang utang. Guys, ilang dekada yun? From President Marcos Sr. yun. Ha? Yung utang na yun ay 5.4 trillion. From President Marcos Sr. yun hanggang kay Pinoy. Yun lang ang utang. Pero si Duterte, mga kaibigan, pagbaba ni Duterte, ang idinagdag niyang utang, kanya lang, sa kanya lang, 6.4 trillion, kanya lang yun, nag-iisa lang siya na Pangulo ng Pilipinas. Hindi mo naman pwedeng sabihin na inilagay lahat sa COVID-19 kasi magkano lang naman ang budget sa COVID-19? Magkano lang ba ang budget ng Bayanihan? Bayanihan Act 1 tsaka Bayanihan Act 2. Magkano lang naman? O, di ba? Kaya mga kaibigan, ang laki talaga ng nakaw. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. Yung sinabi naman din niya marami siyang ninakaw, pero ubos na daw. Ang tanong, ubos pa talaga? O baka naman, naipatago mo na kay Kibuloy? Guys, nag-iisip nga ako Diba ang laki ng dome na pinagawa ni Kibuloy? Sobrang laki, diba? Grabe laki mga kaibigan. At kapag nagawa yun yung magiging parang pinakamalaking indoor arena. Parang mas malaki pa siya yata sa INC, no? So mga kaibigan, naisip ko lang. Posible siya na hindi lang pera ni Kibuloy yun. Posible na may pera doon si Digong. Kaya ganun na lang ang pagtatanggol ng mga Duterte kay Kibuloy. Posible, diba? O ito hindi natin kino-confirm iniisip lang natin. Posible yun, diba? Kasi bakit ganun na lang? Bakit ganun ang pagtatanggol nila kay Kibuloy? Magtataka ka talaga. Diba? Parang may something. Diba? So, ito mga kaibigan, ang kagandahan nito, kasi ang ating Pangulo, mga kaibigan, ay patuloy na nagbabayad ang Marcos administration. At pagdating ng December, fully paid niya yan. Kaya, katapusan ng taon, fully paid na ang utang ni President Marcos Jr. Binabayaran niya ang utang niya. At mga kaibigan, tinatry din po ng ating Pangulo, ginagawa niyang lahat ng makakaya para mabayaran din ang utang na iniwan ni Duterte. Kita niyo yun? Utang ni Duterte, si PBBM ang nagbabayad. Matino bang Pangulo yan si Duterte? Nag-iwan ng napakalaking utang. Tapos ang magbabayad si PBBM. Mga kaibigan, President Marcos Sr. nga ang daming proyekto. Kita mo naman, magkano lang yung budget? Wala pang 500 billion. Take note wala pang 500 billion ang budget ni President Marcos Sr. Ang daming budget, ang daming proyekto, ang daming nagawa.
Ang daming hospital, ang daming state universities, ang daming bridges, ang daming mga roads. Diba? Wala pang 500 billion ang budget. Pero si Duterte, ang laki ng utang na iniwan. Ang natapos niya na build, 12 lang. Out of 119 na kanyang pinangako, 12 lang ang natapos niya. Ano yan? Kurakot. Ba? Lucia Medina, malamang mas malaki ang pera ni Fentagong diyan sa arena ni Tikibuloy. Correct, tama po kayo. Yan din ang iniisip ko. Mir Zohid, mabuhay ang bagong Pilipinas at bagong Pilipino, PBBM and admin forever solid. Lorelai Dysener, yes po, no? And Ed Cunanan, hi, today Daniel Teddy is his birthday. Happy birthday po. And May Santos, yan, salamat po sa panonood. Sorry I'm late, admin Rich. Shout out, good evening. Good evening din po. Rosa Agonzaga, wag na wag palapitin sa Pangulo, mahirap na. Oo nga po eh. MG Takahashi, hindi naman kilala si Saramaw sa buong Pilipinas. Anak lang siya ni Duterte na popular that time dahil nabudol ang majority ng Pilipino. Ako di nabudol, di ako bumoto. First kong bumoto ng si PBBM ay kumandidato. Yes po, correct, no? Baliktad, ayaw daw. Totoo po, si Saramaw ay nakisakay sa popularity ni PBBM, kaya siya ang mangga. Alam niyo po, sa totoo lang nakisakay lang po talaga si Sara Duterte sa popularity ni PBBM. No? Tingnan niyo sa mga yung caravan. Caravan, mga kaibigan, di ba? O nag-caravan din kami noon, nakamotor, mga kaibigan. Alam niyo ba ang makikita niyo? Mga nakamotor, puro naka-red. Naka-red lahat. At habang nagkakaraban, mga kaibigan, ang sinisigaw, BBM. Sa totoo lang nung nagkakaraban kami, wala naman ako naririnig na Sara, wala. BBM, BBM. Yun po ang sinisigaw ng mga tao. Puro mga nagkakaraban yun na mga nakapula. Lahat nakapula. At BBM ang sinisigaw. Walang naka-green, wala rin sumisigaw ng Sara. Sa totoo lang. Katotohanan lang tayo dito. Wala pong sumisigaw ng Sara. BBM lang po. At puro naka-red. Wala po, hindi po kilala si Sara. Parang kilala siya, si Sara Duterte, anak ng Pangulo, pero hanggang doon lang. Kasi po, hindi po katulad kay PBBM na nakikita ng mga tao na si PBBM ay bihasa na sa politika. Unang-una sa lahat, anak siya ng Pangulo ng Pilipinas. Pangalawa, si PBBM isinasama sa mga state visit. State visit kapag si President Marcos pumupunta sa ibang bansa, isinasama yan. Si First Lady, isinasama din niya si President President Marcos Jr., sinasama din niya. Even, sinama pa nga niya doon sa China. Nag-meet sila ni Mao Zedong, di ba? Halos lahat ng pinupuntahan ni FL Imelda Marcos kasama si PBBM. Halos lahat, mga kaibigan, nakikita natin si PBBM. Naging Vice Governor ng Ilocos, naging Governor ng Ilocos, naging Congressman ng Pilipinas, naging Senador ng Pilipinas, naging Vice President ng Pilipinas, hindi lang napaupo, at ngayon Pangulo ng Pilipinas. Kaya, si PBBM, ganun na siya Meron na siyang, meron na siyang na-build na mga followers, meron na siyang na-build na mga supporters, na mga loyalists, kasi nandun na naka-establish na si PBBM. Aside doon sa pagka-establish ng pangalan ng tatay niya, ni First Lady FL Imelda Marcos, si PBBM po, meron po siyang sariling followers, meron po siyang sariling loyalists, meron po siyang sariling supporters.
kumbaga naka-establish na po si PBBM. Kaya siya ay nananalo sa mga national election. Pero si Sara, wala. At the top of her family name na Duterte, she is nothing. Parang si Basti din. Basti Duterte, at the top of his family name, Duterte, he is nothing. Mga kaibigan, kung hindi dahil sa family name nila, wala yan sila. Wala yan sila. Kung hindi dahil sa kanilang tatay, wala yan sila. Ang kanilang ginagamit ngayon ay ang political capital ng kanilang tatay. Richie, 3-3, excellent kayo, Ma'am Admin Rich. Salamat po, no? So, ito mga kababayan na, pansinin nyo, kahit ngayon na Vice Presidente na si Sara, pansinin nyo, kapag may mga events si PBBM, tingnan nyo ang tao. Pag may event si PBBM, tingnan nyo ang mga tao, mga kaibigan, talagang dinudumog si PBBM, talagang sigaw ng sigaw, talagang pumapalakpak. Grabe yung tao. Tingnan nyo kapag si Sara. Diba? Parang wala lang, diba? May kakamay, konti lang, tapos hindi masyadong hindi katulad kay PBBM, talagang parang crazy yung mga tao, parang nakakita ng rockstar. Kasi, mga kaibigan, si PBBM po talaga ang hinahanap ng tao, hindi po si Sara Duterte. Real talk lang tayo, ha. Nung mga araw, mga kaibigan, alam naman natin, no, yung merong Let Sara Lead, merong Sara All, no, may ganyan si Sara, mga taga Davao, no. Mga kaibigan, alam naman natin na yung mga yan, dyan lang sa Davao. No? Maiingay lang talaga sila sa social media. At alam din natin, mga kaibigan, na ever since, no, sa panahon pa lang ni Duterte, ay patuloy po sila na nagbabayad ng kanilang mga trolls, ng taga-comment, ng taga-pakalat ng mga posts about the Dutertes. Para, mga po sila magagaling po sila sa propaganda. Diyan po magaling ang Duterte sa propaganda. Ganyan nga yung ginawa nila, di ba, sa mga dilawan, mga kaibigan. Bakit po nasira yung mga dilawan? Isa din yan sa ginawa nila. Bukod doon sa kaya din po nasira ang mga dilawan kasi nga po, yung kanilang narrative na Marcos magnanakaw. Parang nakikita ng taong bayan Marcos magnanakaw. Bakit ayan binabasura yung mga kaso? Marcos may ill-gotten wealth. Bakit ayan puro binabasura yung mga kaso? Kaya doon nasira po yung narrative ng mga dilawan ng Liberal Party na bakit nila sasabihin na si President Marcos ay magnanakaw, ayan ang binabasura yung mga kaso. Diba? Kaya nasisira yung narrative nila at nakikita ng mga tao na yung mga sinasabi naman ito hindi totoo. Pero sa panahon po ni Duterte, iba po yung ginawa ni Duterte. Kasi talagang political persecution ang ginawa niya sa lahat po ng mga opposition na kumalaban sa kanya at maging doon sa mga opposition na iniimbestigahan po yung kanyang mga cabinet members at yung kanyang mga transactions katulad ni na Gordon, no? Anong ginawa niya? Sinira niya. Diba? Kasi nga, iniimbestigahan siya. So kung titingnan natin mga kaibigan, yung mga sinasabi lahat dito ni na Basti Duterte, ni na Rodrigo Duterte, na wala na daw demokrasya, na sinisikil daw yung ating mga karapatan, na diktadura na daw ito, etc. etc. Mga kaibigan, boomerang lahat sa kanila yun. Kasi lahat ng sinasabi nila, ginawa po nila yan sa kanila pong kapanahonan. Nung sila po ang namumuno sa Pilipinas, ginawa nila yan. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, kitang-kita naman natin na meron pong demokrasya. At ang best example po niyan ay kita nyo naman, grabe po kung murahin nila ang ating Pangulo ay para lang silang nagmumura sa isang tao na parang katulong lang nila. Parang tao na wala lang. Diba? Minumura nila, presidente yan, pangulo yan ng Pilipinas. Hello, humaharap yan sa mga world leaders. Pinapalakpakan yan. Ang mga world leaders ngayon talagang saludo talaga kay PBBM.
Talagang hangang-hanga sila sa ating Pangulo kasi ngayon lang sila nakakita ng isang Asian president na talagang nanindigan, na talagang matapang, mga kaibigan, sa issue ng West Philippine Sea. Dito nga sa ASEAN, nag-iisa nga lang si PBBM isolated si PBBM, mga kaibigan, nag-iisa na matapang na naninindigan. Pero kung titingnan mo, halos lahat ng kapitbahay natin dito sa Southeast Asia, meron silang dispute with China. Pero bakit hindi sila umiimik? Bakit si PBBM lang ang pinapabayaan nila? Kaya si PBBM, nagkaroon siya ng, kumbaga, matalino, mautak yung Pangulo natin. Ayaw nyo Asian mga Asian, ayaw nyo O sige, pupunta ako dito sa West. O dito ako maghahanap ng kakampi. Matalino ang Pangulo natin. Ayaw kumampi ng ASEAN. Yes, ayaw kumampi ng ASEAN. Bakit? Dahil yung China nagpapasok sa kanila ng mga investment. Kaya ayaw nila kumampi sa Pilipinas kahit na meron silang dispute. So ang ginagawa ng Pangulo natin, pumupunta siya sa mga western country, sa Amerika, diyan sa Germany, France, Italy, iba-ibang mga bansa, mga kaibigan, para talagang makahanap tayo ng mga kakampi. Kita niyo naman, di ba? G7. Kakampi natin yan. Quad. Di ba? At marami pa. Meron din tayong sariling version ng Quad natin. Ano yun? Amerika, Japan, ano yung isa, guys? Nakalimutan ko. Amerika, Japan, Philippines. Meron pang isa, nakalimutan ko. So, kita nyo mga kaibigan, nakakuha tayo ng mga kakampi natin. Kasi, ang Pangulo natin ngayon, ewan ko ba, ang galing ng Pangulo natin sa diplomacy, no? Ang China lang talaga, ang talagang nag-iisang bansa, no? Dito, mga kaibigan, na malapit sa atin, nag-iisang bansa na malapit sa atin na hindi talaga marunong sumunod sa batas. Sa bagay, talagang ganun sila kasi communist. Diba? Parang Russia. Binagalang tayo ngayon ng ibang bansa dahil kay PBBM. Tama po kayo. Proud po ako sa inyo, ma'am. Matapang kayo dahil nagsasabi kayo ng katotohanan. Mabuhay po tayong lahat nagmamahal sa ating Pangulong BBM. Yes po, mabuhay po tayong lahat, no? At pasalamat po tayo ngayon dahil ang ating Pangulo ay talagang naninindigan po sa ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo mga guys, hindi ito naiintindihan ng mga DD sheets, no? Hindi nila alam mga guys na ang ginagawa po ng ating Pangulo ngayon ay para po, hindi lang po para sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, kundi para po din sa ating future generations, sa ating mga apo, mga kaapu-apuhan. Kasi kawawa po talaga sila. Kung ang Pangulo ng Pilipinas ay palaging katulad ni Duterte, kawawa po talaga ang mga future generations natin. Wala na tayong yaman dagat. Kasi lahat nakakamin na ng mga inchik. No? So, guys, baliwala po kayong sa Duterte. Baliwala sa kanila kahit kamkamin lahat ng ating mga isla. Bakit? Yung kasi ang mindset nila maka-China sila mga guys At meron na silang mga kanya-kanyang lugar sa China. Kapag nawala yan dito sa Pilipinas, doon na yan sila sa China. Kaso hindi nila alam mga kaibigan, akala nila magiging mabuti ang buhay nila doon. Akala nila magiging maganda ang buhay nila sa China. Maganda lang ang pinapakita sa kanila ngayon. Binibigyan sila doon ng university ng nanay nila, pinagpatayuan university mga guys ng nanay nila. Tapos siguro meron na yung mga mga bahay doon. Maganda lang ang pakita sa kanila ngayon. Kasi hindi pa sila doon nakatira. Pero once na doon na sila makatira, magiging katulad na rin sila ng mga mamamayan doon. Kita niyo mga guys, alam niyo ba marami ngayon mga Chinese na matagal na dito sa Pilipinas, nag-a-apply na ngayon, nag-a-apply na sila mga guys para maging Filipino citizen. At bakit gusto nilang maging Filipino citizen? Ano sabi? Kasi daw, mababait daw ang mga Filipino. Kasi sa totoo lang guys, ang mga Chinese po, hindi ko naman nila lahat pero communist kasi yan guys madami dyan mga brutal.
Kita niyo yung mga nangyari sa Pogo, di ba? Ang brutal, di ba? Mga tinatorture. Grabe, mga guys. Grabe. Iba po kasi ang kultura ng mga Chinese at sila po ay communist. Iba ang kanilang culture. Kaya itong mga didishits na to, punta kayo sa China. Doon kayo tumira para makita nyo kung ano ba, paano ba maging mamamayan ng China. Wala po kayong kalayaan. Yung natatamasaan nyo na kalayaan dito pagdating sa China, wala na yan. Diba? Komunista ang China. Wala silang Diyos. At ang kanilang batas ay ang kanilang sarili lang. Wala silang batas-batas. Ito nga UN, United Nations Convention on the Law of the Sea. Asignatory ang China pero hindi po nila sinusunod. Kasi gusto nilang i-impose yung kanilang 9-dash line na ngayon 11 na nga daw eh. Wala silang pakialam sa batas. Diba? Yun mga guys. So maraming po salamat sa lahat po ng nanood dito sa Facebook at dito po sa YouTube channel. Maraming po salamat. Salamat po. Bye-bye sa mga nanood. Antok na po ako. Bye. Fight fake news. Expose the truth. Bye.